about the 3C of discipleship. Meron pong tatlong C ang pagiging disipulo, pagiging alagad ng Panginoon. At ang kauna-unahang pong C, walang iba kundi yung it's about call. Everybody says call. Okay. The call to follow Christ. Tayo po ay mga tinawag. Hindi po isang aksidente na sa church na ito, tayo po ay napili at binirang ng Panginoon bilang mga alagad, manggagawa ng ating Panginoon. Sa harap po ng Diyos ay walang aksidente. Kaya nga po nung sitwasyon ni Jeremiah ay nung siya po ay inuutusan ng Panginoon para siya ay talaga ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero sabi nga ni Jeremiah ay ayaw niya, bata pa siya. Pero nirebuke siya ng Diyos. Sa loob pa lang ng tiyan ng iyong ina, hinirang na kita, inappoint na kita bilang aking lingkod. Kaya sa Diyos po ay wala pong aksidente sa harap ng Diyos. Huwag po nating sasabihin tayo bata pa, tayo po'y may edad na, tayo po'y hindi nakapag-aral, tayo po'y walang kakayahan. Hindi po. Sapagkat si Moises po'y tinawag ng Diyos bilang lingkod ng Diyos, siya po ay uutal-utal. Hindi po sa magaling magsalita. Kaya nga po ang kanya pong nagiging spokesman ay si Aaron. Sapagkat si Moises po ay parang pilipit ang dila. Pero sabi ng Diyos ay hinirang kita. Bumalik ka sa bansang Ehipto. Gawin mo ang ipinagagawa ko sa iyo. Ilabas mo ang aking bayan. Kaya makikita po natin madalas, ang Diyos hindi pumipili minsan ng napakagagaling, napakahuhusay. Minsan pinipili po niya yung sa tingin po ng tao ay hamak, walang kakayahan. Pero kapag ikaw po'y inanoint ng Diyos, ikaw po'y binigyan po ng kakayahan ng Diyos, binigyan po ng karunungan ng Diyos, iba po ang Diyos kapag ang Diyos ay gumalaw at kumilos. Si Peter hindi nakapag-aral. Marami po sa mga alagad ay hindi nakapag-aral. No read, no write. Pero sila po ang pinili ng Panginoon para maging alagad ng Panginoon. Kaya po, tayo po ay wag po nating i-underestimate yung ating mga sarili. Minsan ay gustong hamakin ng Diyos yung marunong, mahuhusay, magagaling sa mundo. Kaya pinipili niya po yung sa tingin ng mundo ay hamak para hiyain po yung marurunong, matatalino na meron pong kataasan, meron pong pagmamalaki. Sapagkat sa harap po ng Diyos, ang gusto ng Diyos ay tayo po'y mapagpakumbaba. Tayo po ay marunong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi po ipinagmamalaki, hindi po ipinagmamapuri yung ating pong mga narating, yung ating mga na-achieve, yung pong ating mga naabot sa buhay. Kundi, lagi lang po natin itong ipinagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. Okay, sabi po diyan, the call to follow Christ. Tayo po'y tinawag ng Panginoon. Hindi po para lang po magpatuloy sa gusto po nating gawin. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para maging manggagawa ng Diyos para lang po patuloy pong mamuhay sa gusto po natin. Tinawag po tayo ng Panginoon para sumunod kung ano ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Ito po ang kailangan po nating maintindihan. Tayo po ay tinawag, hinirang ng Panginoon bilang mga manggagawa para sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang sabi sa Matthew chapter 4 verse 19? And he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Nung tawagin po ng Panginoong Jesus, ang unang mga alagad, sila Peter, 10 ng kanyang mga kasama, sumunod kayo sa akin, sabi ng Panginoon. At kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng mga tao. Mula po sa pagiging mamalakaya ng mga isda na literal, sila'y tinatawag ng Panginoon para maging mamalakaya ng mga tao. Ano pong ibig sabihin ng Panginoon? Yung mga taong nabubuhay sa mundo, na meron pong relihiyon, pero mali po ang kanilang pananampalataya.
Ang gusto ng Panginoon, ito po yung ating hahanapin. Ito po yung ating babahaginan ng salita ng Diyos. Sa kanila po tayo magte-testify kung ano po yung ating personal experience na naranasan mula po sa dati nating relihiyon na nakamulatan. Pero nung tayo po ay maborn again, nung tayo po ay magkaroon ng tamang pananampalataya, naranasan po natin yung biyaya, kagandahan, loob ng Panginoon. Tayo po ay inuutusan ng Panginoon na talagang manghuli ng mga tao para sila po ay akayin, para sila po ay bahaginan, para to testify kung ano po yung mga ginawa ng Diyos sa ating buhay. Huwag po natin hahayaan na lumilipas ang panahon. Tayo po ay nagkakaedad, tumatakbo ang panahon, pero hindi po natin nagagawa kung ano ang mandato ng Panginoon sa atin. Kaya napakaliwanag po, follow me and I will make you fishers of men. Sumunod kayo sa akin, sabi ng Panginoon. At yung inyong gagawing pagsunod, ang gagawin nyo, kayo ay mamamalakaya, manghuhuli ng mga taong wala pa pong tamang relasyon sa Panginoon. Hindi po makakakilala ang maraming tao kapag wala po tayong gagawin sa isa't isa. Kaya tayo po'y hinirang, pinili, panahon na po para magkaroon po tayo ng lakas ng loob, passion and compassion to share the good news. Ang mabuting balita ng kagandahang loob ng Panginoon. Ang mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon. Ito po yung dapat na lagi nating ibinabahagi. Lagi nating ikinukwento na dapat po maging bukang bibig po natin. Ang biyaya, kabutihan, pag-ibig, kaligtasan at pagpapatawad ng Panginoon. Ito po dapat yung laging bumubuka at lumalabas sa ating pong mga labi. Sapagkat para po ang mga tao na nakakadaupang palad po natin, bagamat sa una po parang hindi nakikinig, para po si binabaliwala lang, pero makapangyarihan po yung lahat ng ating sasabihin mula po sa salita ng Panginoon na atin lang pong ibabahagi. Makapangyarihan po yung mga personal experience natin na ikukwento po natin kung paano po tayo binago ng Panginoon, kung paano po tayo nakaranas ng kapangyarihan, pagpapala ng Panginoon. Yung mga tao po na yan ay nagsisik in po sa kanilang mga isip at puso every time na tayo po ay nagsishare ng Word of God at ng ating personal experience mula po sa ating Panginoon. Ang kailangan lang po talaga, tayo po ay masipag, matyaga, consistent, malakas ang loob, hindi nahihiya para po ibahagi ang kapangyarihan, kabutihan ng ating Panginoon. Sapagkat hindi po tayo magiging mamamalakaya ng mga tao na wala pang tamang relasyon sa Panginoon kapag hindi tayo nagsimula na maging buo at malakas ang loob at tapat na sumusunod sa ating Panginoon. Kailangan po mga kapatid, magsimula na po talaga tayo. At talagang atin po talagang walang sawa, talagang buong lakas ang loob at talagang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya through our Lord Jesus Christ. Discipleship begins with God's call. Jesus invites us not to believe, but to follow Him, to live our old ways and walk in obedience. Tinawag tayo ng Panginoon hindi lang para manampalataya sa Panginoon, kundi higit sa lahat, kaya tayo tinawag ng Panginoon para sumunod sa Kanyang utos. Para iwan yung lumang buhay natin at tayo po'y lumakad sa landas sa pagsunod sa ating Panginoon. It is discipleship begins with God. Bilang tayo po ay mga alagad, mga manggagawa ng Panginoon, ito po dapat ang ating nilalakaran sa ating mga buhay. The call requires obedience, not convenience. Following Jesus means leaving our old life behind. God's call always has a purpose. Kaya po bilang tayo ay mga alagad ng Panginoon, tayo po ay kailangan sumunod. Hindi po para lagi lang maging kampante. Ang buhay po nating ito ay dapat po talagang
Mabuhay tayo, hindi po sa dating buhay, kundi mabuhay tayo sa isang bagong buhay na sumusunod sa ating Panginoon. At ang ating buhay na ito ay laging dapat may layunin ayon sa nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Next point. Next C, cause. The cause of following Jesus. Ito po yung tinatawag na napakahalaga po ang pagsunod sa Panginoon. Bilang tayo po ay mga tinawag na manggagawa at alagad ng Panginoon. Dapat po makita po natin yung kahalagahan natin. Dapat makita po natin yung talagang i-treasure natin yung ating mga sarili. Tayo po ay pinili sa karamihan. Tayo po ay hinirang sa karamihan. Napakapalad po natin. Sa Luke chapter 9 verse 23, sabi po ng ating Panginoon, whoever wants to be my disciples must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Ang sino man na nagnanais, sabi ng Panginoon, na maging alagad ko, limutin niya ang kanyang sarili. Limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang krus araw-araw. At ang sabi niya, at sumunod sa akin. Ano po yung krus na yun? Yung pong krus na papasanin po natin, yung po yung pagsunod na may kasama po talagang sacrifices. Kaakibat po bilang tayo manggagawa, bilang tayo po yung mga tinawag ng Panginoon, meron po talaga tayong babatahing na mga sakripisyo. Mga pagtitiisan. Sapagkat kasama po yun bilang tayo ay talagang mga hinirang at mga manggagawa ng Panginoon. Wala pong mga hinirang at tinawag ng Panginoon na hindi po nakaranas ng mga sakripisyo, pagtitiis. Kaya napakaliwanag po ang sabi ng Panginoon, ang sino mang nagnanais na maging alagad ko, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili at pasanin niya ang krus araw-araw. Sabi po dyan, araw-araw, sabi ng Panginoon. At patuloy kayong sumunod sa akin habang pasan yung krus. Hindi ka susuko, hindi ka titigil, hindi ka manghihinawa, hindi ka lilihis habang pinapasan mo yung krus ng pagtitiis, ng pagtsatsaga, ng sakripisyo. Pero patuloy ka pa rin susunod sa Panginoon. Yun ang sabi ng Lord. Kaya ito po yung pinauuna. Ito po yung gustong bigyan diin ng Panginoon sa lahat nagnanais na maging mga alagad niya. Sa lahat ng nagnanais na maging mga followers ng ating Panginoon. Kaakibat, hindi puro favor, hindi puro provision, hindi puro blessing ang pwedeng maranasan natin. Pero kapag tayo po ay nakapasa, na-overcome po natin yung mga panahon na may mga tiisin, yung mga ating mga pinagpapagalan, yung ating mga pinagtitiisan. Tatapatin ko po kayo sa bandang huli. Ipaparanas ng Diyos yung napakatinding favor na pangako niya sa atin. Yung pagpapala, yung provision. Bubukas ang kalangitan. Napakaraming po pwedeng gamitin ng Diyos para idaloy, iparanas sa ating lahat na mga nagtiis, nagpagal, nagtiyaga, ng sumunod sa Panginoon ng may katapatan, yung mga provision, favor, blessing na pangako ng Panginoon. Pero kailangan matutunan po natin talaga magtiis, magpakapagal, magpakasipag sa kabila ng lahat. Hindi ka susuko, hindi ka titigil, patuloy kang magpapasa ng krus araw-araw para sa Panginoon. Discipleship is not easy. It demands surrender, sacrifice, and daily commitment. True disciples are willing to give up comfort for Christ. Tunay pong mga alagad, handa niyang isuko ang lahat ng mga bagay
Nahandun siya sa comfort zone sa buhay niya. At sa kabila ng lahat, handa siyang sumunod, sumuko, magsakripisyo, mag-commit sa Panginoon sa pamamagitan ng tapat na pagsunod. Ako po bilang pastor nyo, napakahaba po ng panahon na pinagtiisan ko. Dekada po. Dekada. Pag sinabing dekada, pinakamahina, 10 taon. 1 decade, equivalent 10 years. Dekada po yung aking po mga tiniis. Dekada po yung pinagdaanan kong sakripisyo, hirap, napahiya, pinag-usapan, dahil dating meron, pero magsimulang maglingkod sa Diyos, bumagsak na halos walang babagsak. Dumating sa point na gusto ko nang ibenta yung aking bahay sa Baliwag para lang i-fully paid, bayaran yung mga utang ko. Sapagkat ang gusto ko, makapaglingkod ako na wala nang iniisip, wala nang naniningil, wala nang tumatawag. Gusto ko maglingkod ako ng may kapayapaan at gusto ko talaga ibenta na yung bahay ko para linisin ko lahat ng utang ko. Pero hindi niloob ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, sa panahon ng paglilingkod ko, kasabay ang mga pressure, kasabay ang mga stress, kasabay ang mga pagsubok, kasabay nagkakasakit yung mga anak ko, kasabay may problema kami sa financial, may problema sa church. Sabay-sabay po yun habang ako po'y naglilingkod sa Diyos. Pero alam niyo po ba, lahat po yun ay nalampasan ko dahil ang sekreto lang. Tiklop tuhod lagi na dumudulog sa Panginoon. At sa Panginoon ko hinihingi yung kapayapaan, yung kagaanan mula sa aking puso at isipan. Kaya sabi ng Lord, huwag kayong mababalisa. Sa halip, manalangin kayo ng may pasalamat. At ang di malirit na kapayapaan na mula sa ating Panginoon ay sasa inyong mga puso at isipan. Kaya napaka-powerful po ng word of God na yon. Na talagang tayo po'y tinuturuan ng Panginoon. Na sa kahit anong sitwasyon ng buhay, kahit anong pinagdadaanan, kahit anong bigat, kahit anong pinagtitiisan mo, pero ang sikreto lang po lagi, kasabay ang pagsunod sa Panginoon, kasabay ang pagdulog sa Panginoon, tayo po ay patuloy na hihingi ng tulong sa Panginoon para po yung bigat, yung lungkot, yung discouragement, yung kawalan po ng pag-asa ay papawiin po ng kapayapaan at kagalakan na mula po sa ating pagtitiwala through prayer para po sa ating puso at isipan. Kaya po mga kapatid, makikita po natin talaga na ang pagsunod po sa Panginoon talaga ay may kaakibat na tapat na pagsunod, pagitiis, pagtatyaga, commitment. Kailangan po talaga meron tayong tinatawag na committed sa Panginoon. Hindi ka bibitaw, hindi ka susuko, hindi ka lilihis, hindi ka dapat madi-discourage sapagkat ang pinaglilingkuran mong Panginoon ay source of strength, source of joy, source of peace, source of any kinds of blessing. Kaya paano kang bibitaw? Sa daluyan ng pagpapala, daluyan ng kalakasan, daluyan ng kapayapaan. Kaya kailangan natin talagang maging talagang committed. Magtiis, magpatuloy, sapagkat yung pinaglilingkuran nating Panginoon, siya ang daluyan ng lahat ng inaasam natin sa ating buhay. Kaya salamat sa Panginoon, sapagkat sa dinami-dami po ng aking po mga binata na tiisin, pinasan ng mga krus, araw-araw, that time, until now, may mga pasanin pa rin po, pero magaan, sapagkat ang Panginoon ang ating patuloy na pinaglilingkuran. Gagaan po ang mga pasanin kapag po alam natin kung bakit po natin pinapasan ang isang bagay. Kapag alam po natin kung bakit po tayo nagtitiis, ito'y dahil sa pagsunod ng tapat sa Panginoon. Kaya masarap pong maglingkod sa Lord. Hindi po tayo lugi, hindi po tayo talo. Napakasarap ang maglingkod sa Panginoon. Disciples involves self-denial.
There is a daily decisions to follow Christ. The cross represents sacrifice and obedience. Ang pagpasampo ng cross ay nagre-representa ng sakripisyo at tapat na pagsunod sa Panginoon. Kapatid, kung meron ka ngayong pinagdadaanan, maaaring ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Pero kapatid, patuloy mo lang pasanin yan na ikaw ay humahakbang papasulong sa pagsunod sa Panginoon. Hindi palihis, hindi patalikod. Sapagkat titiay ko sa iyo sa finish line na iyong pagpasa na yan, merong favor, merong provision, merong reward na ipagkakaloob sa iyo, sa akin, ang ating Panginoon. Napakasarap. Walang katulad ang patuloy na sumunod sa ating Panginoon ng buong katapatan. Last point. Last C, commission. Yung mahalagang tungkulin na iniatang sa atin ng Panginoon bilang tayo ay mga hinirang at tinawag ng Lord. Dapat ipupulpil natin to. Huwag nating iiwanan. Huwag nating itetenga. The commission to make disciples. Ito po yung mahalagang tungkulin po, mga kapatid. Hindi po dapat na tayo ay patuloy lang pong hinuhubog, patuloy lang pong pinapalalim para maging ganap po tayong mga disipulo ng Panginoon. Dapat po, habang kayo ay hinuhubog, habang kayo ay ini-equip, habang kayo ay pinapalatag, habang kayo po ay pinapalalim ng salita ng Diyos bilang inyong pastor, dapat sabayan nyo na rin po na meron din kayo dapat nahuhubugin, i-disciple. Habang kayo po ay pinalalalim, pinalalago, dapat sabayan po yon. Huwag niyo pong sasabihin na wala pa akong karapatan na humubog, wala pa akong karapatan na mag-disciple, sapagkat ako mismo kailangan ko pang i-disciple. Hindi. Dapat sabayan. Sapagkat napakabilis ng panahon. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Baka balikan tayo ng Panginoon. Baka bigla siyang bumalik ni isang kaluluwa ay wala tayong naakay. Baka bigla siyang bumalik ni isang kaluluwa ay wala tayong nadisipulo. Wala tayong napalalim. Wala tayong napalago. Dapat mag-double time na tayo. Kaya ako nga po ay pwede naman online lang eh. Mas magaan ng online. Hindi ko na kailangan gumayak pa. Hindi na natin kailangan po magkita-kita. Pwede naman po yun. Uso naman ngayon yun eh. Pero mas ninais ko na personal ko kayong i-disciple. Iba po kasi yung face-to-face. Mas mararamdaman niyo yung sinasabi ko. Mas mapipil nyo yung galaw at kapangyarihan ng Diyos. Bagamat may effort, may sacrifices, pero yun ang mas masarap sa harapan ng Diyos. Kaya po, mga workers and leaders, it is a right time na habang kayo po ay dinidisciple ko bilang inyong pastor, ito po yung tungkulin ko, na kayo ay disciple, hubugin, palalimin. Pero huwag niyo sasabihin na hindi niyo pa kaya na mag-disciple. Hindi niyo pa kayang humubog. Simulan niyo na. Sapagkat yan ang nais ng Panginoon. Kumilos na po tayo. Mag-decide na po tayo. Hakbangan na po natin. Ano pong sabi ng Lord sa Matthew 28 verse 19 to 20? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Pumayo kayo. Ipahayag nyo ang aking salita.
Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. At gawin niyo silang mga alagad ko. Ito po yung great commission na dapat po nating hakbangan. Na napakahalagang atas na iniwanan ng Panginoon sa kanyang mga unang alagad at sa mga magiging alagad pa. Kasama po tayo dyan. Kaya po, workers and leaders, I believe, magsasabayan na po tayo ngayon. Huwag niyo sasabihin na wala akong alam. Huwag niyo sasabihin na hindi ko kaya. Kapag meron tayong matinding desire, sabi nga ng Panginoon, tumayo ka lang. Ang banal na Espiritu ang bahala sa mga sasabihin mo. Tumayo ka lang. Magsalita ka lang. Ang banal na Espiritu ang magdidictate sa puso't isip natin para magawa natin yung mga bagay na sinasabit, inuutos ng Panginoon sa ating lahat. Magamit tayo ng Diyos lahat. Dito po sa bayan po ng San Ildefonso, even po sa mga karatig bayan po, na tayo po ay talagang makapagbahagi. Tayo po ay makapagdisipulo. Tayo po talaga ay makapag-raise ng marami pang maglilingkod sa Panginoon someday. Isa pong napakalaking reward na ikaw ay nagamit ng Diyos, na makikita mo yung pinagtiyagaan mo, hinubog mo, binalik-balikan mo, sinusuyo mo, kinukumusta mo, inaalagaan mo, isang araw ay nakikita mo tumatayo na. Nakikita mo nagiging pagpapala sa marami dahil ikaw ang ginamit ng Diyos. Ang tawag po doon, reward. Corona po yun. Dahil ikaw po ay nag-multiply mula sa isa na doble. At kung madodoble pa, napakatindi po yung reward sa Panginoon sapagkat nasunod natin yung mandato ng ating Panginoon. Na tayo talaga ay naghayag, nagtiyaga, humayo, nag-effort para humubog, para mag-disciple ng marami pang babae at lalaki na maglilingkod sa Panginoon. Ito po ang ikatlong C, commission. Para po tayo makahubog ng marami pang magkukumit ng mga lingkod ng Diyos, manggagawa ng Panginoon. Every disciple is called to make other disciples. Disciples does not end with us. It multiplies through us. Disciples are called to go, not to stay comfortable. Teaching and living out God's words is essential. Discipleship leads to spiritual multiplication. Ito po ang nais na makita ng Panginoon sa ating lahat. Conclusion, discipleship is not just a title. It is a lifestyle begins with a call. Continues despite the cost and fulfills its purpose through the commission. Ang tunay na alagad ni Kristo ay tumutugon sa tawag ng Diyos. Handang magbayad ng halaga at tapat sa misyon na ginagawa ng mga alagad.